Kasi ang National Food Authority ay siyang bumibili ng palay sa ating magsasaka na siya ring ginigiling po nila ito sa bigas upang ito naman ang pinamamahagi sa ating mga kababayan at binibenta po ng 20 pesos bawat kilo. Ngayon, pagka ang 20 pesos po ang roll out ng NFA rice, ang katumbas na presyo niyan in palay form ay humigit kumulang mga 10 pesos bawat kilo. At that price, luging-lugi yung ating mga magsasaka dahil ang kanilang gastos po sa pag-produce ng 1 kilo ng palay ay nasa mahigit po ng 15 pesos bawat kilo. So paano naman ang magiging presyo po ng palay pagka ang bentahan po ng bigas ay 20? So yan pong ang pangunahing katanungan po ng ating mga magsasaka patungkol dito sa 20 pesos na bigas. Sa aking pagkaalam kasi wala namang konsultasyon na isinagawa ang ating kagawaran ng pagsasaka patungkol dito po sa 20 pesos na bigas. So mukhang nakatutok ang DA principally po sa kapakanan po ng ating mga mamimili. So yun sir, so dapat may konsultasyon din po dumaan para po sa ating mga lokal na magsasaka hinggil po sa naturang programa. Siyempre, very basic yan At saka yung konsultasyon na yan, yan po ay sangayon din sa mga batas po natin. Halimbawa po yung Magna Carta for Small Farmers na sinasabi doon, bago magkaroon ng mga mahalagang patakaran ang ating pong pamahalaan, kasama rin po dito ang Department of Agriculture. Kamakailan lamang nagkaroon po ng utos ang ating Pangulo na kwan po sinasabi diyan gagarantihan po ng ating pamahalaan yung tinatawag na minimum o floor price para sa palay na binibili po ng gobyerno sa ating mga magsasaka. At ang kasalukuyang floor price po ay 17 pesos sa sariwang palay. Mabuti naman yan kung yan po ay matutupad ng maayos. Kaya lang, ganong kalaki talaga ang kakayahan ng National Food Authority na mamili ng palay sa ating magsasaka at a guaranteed floor price of 17 pesos. Kasi hirap na hirap ang NFA po na mamili ng palay. Unang-una po, kadalasan po, puno na po yung kanilang bodega. So kahit yung hirap mamili ang NFA ng palay kasi saan nila imbakin yung palay. So dapat malutas din ng NFA muna yung kanilang problema po sa storage. Pangalawa, yung pondo ng NFA. Kulang na kulang po yung kasalukuyang budget nila para madepensahan po yung presyo po ng 17 pesos na sila ay mamimili po daw sa ating mga rice farmers. At ikatlo po, ang dami pong mga requirements na ipinapataw ang NFA sa ating magsasaka bago po sila makapagbenta ng kanilang produkto. Napaka-stricto po ang NFA sa kailangan tuyo yung palay, malinis, tapos kailangan nakaschedule pa ang delivery po ng ating farmer. Kung minsan po maghintay magsaka natin buwan bago po sila makapag-deliver po ng kanilang palay. So sana po, at saka problema rin siyempre, kung pasang-pasang palay, either i-reject po ng NFA ang palay nila or malaki po ang bawas doon po sa 17 pesos na floor price. So kailangan po may tulong po sa ating farmer, lalo na po in the form of mechanical dryers. At saka yung pati po yung paghaul o dala po ng palay ng farmers mula po sa kanilang bukid papunta po sa mga bodega ng NFA. So dapat lahat po yung mga funding, logistical, at saka equipment requirements para magkaroon po ng kaganapan yung minimum price na yan, dapat maasikaso po natin yan upang maging makatotohanan po para po sa ating mga magsaka. Sa parte po naman ng ating consumer,
Ang malaking katanungan ay may sapat bang pondo ang ating gobyerno? Kasi yung pong 20 pesos na palay na kwan po, na bigas, ang laki po ang lugi ng ating gobyerno para makapagbenta po ng bigas sa ating consumer at that subsidized rate. So, gano'ng kalaki po ang budget? Ayon po sa bagong anunsyo lamang, ang tinatarget po ng ating gobyerno ay by 2028, kalahati po ng lahat ng mga Pilipino ay makakabili daw ng 20 pesos na bigas. Sa aming kalkulasyon kasi, the government will need tens of billions of pesos para po masubsidize po yung 20 pesos na bigas para mabenepisyohan po ang 60 million na individual Filipinos. So, saan kukunin ng gobyerno ang perang yan? At kaya bang patagalin yan? So, ang dami pong mga katanungan na magandang pakinggan, yung 20 pesos rice na yan, pero malaki po ang pagkabahala ng ating mga farmers patungkol po sa magiging masamang epekto nito sa kanila at yung kakayahan po ng ating gobyerno din sa side ng consumer na masustain po yung programa na yan.